mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Mel po. Mel, ilang taon ka na, Mel? 27 po. Taga Manila po. Taga Manila. Sige, Mel. Anong pinagdadaanan mo ngayon? Yung buod lang ha, straight to the point. Actually, Tita Kim, nasa long distance relationship po kasi ako as of now. And, feeling ko po kasi, yung boyfriend ko, na fall out of love na po. Hindi ko alam kung paano sabihin sa kanya. Which is, before pa naman, bago siya mag-abroad, sinabi ko na sa kanya na parang hindi talaga ako pang LDR. Okay, so parang, parang na-gets ko lang na-fall out of love ka sa boyfriend mo simula nung nag-LDR kayo. Ilang taon ba kayong magjowa? 1 year. So, for 1 year magjowa kayo, nung umalis yung jowa mo, na-fall out of love ka sa kanya. Bakit ka na-fall out of love? Ano ang dahilan? And actually, Tita Kim, ano pa naman since nung umalis siya, okay pa naman kami. And then, siguro sa long distance relationship din kasi, Tita Kim, talagang dumarating tayo sa point na pag may mga away, pagkatalo, ang hirap, di ba, pag sa through LDR. Okay. Parang ang hirap i-handle. Okay. Yun. So, then yung mga problem, So, ibig mo sabihin, kaya ka na-fall out of love sa kanya kasi parang nasagad ka na sa mga pinagdaanan ninyong mga disagreements and misunderstanding. Yes po. Wala namang third party o dahil na-fall in love ka doon sa katasamaan mo sa trabaho or whatsoever? Wala naman po. Wala naman, na-fall out of love ka lang. So, ngayon, ano gusto mo itanong sa akin? Hindi ko po kasi alam kung paano ko sa kanya sasabihin. Opo na ano po parang wala na kasi yung parang bigla na lang, may ganun po pala siguro, na parang bigla na lang pagising mo parang wala ka nang nararamdaman dun sa tao. Parang gano'n. Okay. Sige. So, I understand. So, ganito. Ate, ano na nga pangalan nito ulit? Mel. Ayan, si Mel. Mel, alam mo, thank you for sharing kasi alam mo, marami talagang LDR ang nanganganib na din ngayon. Parang mawawasak na. Kasi alam mo, sa totoo lang, ang hirap talaga ng LDR. Ako nga, hindi ko alam kung kaya ko yung LDR Lagi ko sinasabi, ang long distance relationship is not for everybody. It's not for everybody. Only to those people na kayang magtimpi. Only to those people na kayang magpasensya ng malawak na malawak, kaya na mag-resist ng temptation, at doon sa mga tao na kayang mag-extra effort. Kung hindi natin kayang gawin ang mga yan, hindi talaga mag-work ang long-distance relationship. LDR is not for everyone. Ngayon, alam mo, may mga tao kasi na mas namamahal natin based on proximity. 'Di ba? Kaya naiintindihan ko na minsan na-fall out of love tayo sa isang tao pag hindi natin kasama kasi may talaga may power yung lapit mo sa isang tao. Pag hindi mo nakikita, hindi mo nakakasama yung isang tao, malaki talaga yung tendency na ma-fall out of love ka, at naiintindihan ko 'yon. Hindi ko ini-invalidate na bakit ka na-fall out of love, 'di ba? Hindi ko ini-invalidate 'yon. Posible talagang mangyari 'yon sa isang relationship. Pero kung tatanungin mo ko ano ang gagawin mo kapag na-fall out of love ka na sa isang taong ka-LDR mo, ang akin lang is, number 1 and the one only truth is that, be honest. Maging honest lang tayo. Kasi wala namang ibang pwedeng maging solusyon nandyan, kundi tapatin mo yung tao. Kasi kung hindi mo tatapatin yung tao at hindi ka magkakaroon ng courage to tell the truth, paulit-ulit mo siyang niloloko habang ang loob mo pala malayo na sa kanya. 'Di ba? Kasi kung kapag malalaman ng isang tao na pinapakisamahan mo na lang pala ako, hindi mo naman pala talaga ako mahal, 'di ba? Lalaki pa yung gulo.
Bakit ko sinasabi that you be honest? Maging honest ka sa nararamdaman mo sa partner mo. Kasi kung meron mang isang tao na dapat makarinig, makaunawa, at makalaman yung nasa loob mo, yan yung partner mo. Yan yung jowa mo. Kasi nga sa kanya ka rin naman na-fall out of love. Sa kanya ka may problema. So sabi mo sa kanya, darling, baby loves. Kung ano mga tawagan ninyo, alam mo, I don't mean to hurt you. I don't mean to hurt you, but to be honest, I'm falling out of love. Okay? Kasi kapag naging honest tayo sa nararamdaman natin, maaayos pa natin kung kinakailangang maayos ang relationship. Kasi dalawang response yan eh. Kapag sinabi mo sa isang tao na na-fall out of love ka, unang response is, sige, na-fall out of love ka pala. Sige, ayusin natin. Ano ba yung mga kinakailangan natin gawin para mas mapainit yung ating relasyon? Gusto mo ba umuwi ako dyan? Gusto mo ba na mas madalas tayong magtawagan? Gusto mo ba na ganito yung gawin natin? Kung gusto ninyong ayusin. Pero pangalawa is kung ayaw na talaga, edi mag-separate ways na kayo. Huwag na kayo magsayang ng oras sa kaka-miss call o kaka-video call. Diba? Ganun lang yun eh. Dalawang response lang yun at tanging kayo lang ang makakaalam. It's either you will make it or you will break it. It's either ipaglalaban nyo yung relasyon ninyo, pas pagpupursigihan ninyo, or bibitawan nyo na. Pero ang bottom line, let's be honest. Huwag tayong maging unfair sa mga karelasyon natin. Kung na-fall out of love na tayo, magsabi tayo. Hindi yung, di ba, minsan, nagkaroon ka na lang ng ibang jowa kasi na-fall out of love ka. In the very first place, dapat sinabi mo nang na-fall out of love ka para hindi na tayo nagsasayang ng laway. Diba? So, yun ang sinasabi ko. Habang wala pang mga mas maraming complications, maging honest ka sa iyong jowa. I'm sure ma-appreciate niya yun. Kasi tanda ng pagmamahal natin sa isang tao ay yung pagiging honest natin sa ating mga minamahal. Actually po, a month ago po, na-inform ko na sa kanya or nasabi ko na sa kanya na na parang iba na yung feelings ko sa kanya, na parang tulungan niya ako na mabalik yung feelings ko sa kanya kasi talagang lumalayo na yung loob ko. But still, siya po, hindi siya naniniwala dun sa sinasabi ko na fall out of love na ako sa kanya. Hindi siya naniniwala. Still na parang nasa isip niya pa rin na hindi, mahal mo pa rin ako. Parang nag-iinarte ka lang, gano'n. Opo. Okay, but anyway, so thank you. At least naging honest ka na pala sa kanya, 'di ba? So ulitin mo lang sa kanya, i-reiterate mo lang 'yun sa kanya. Ngayon kung ayaw niya pa rin talaga mag-respond, wala na tayong magagawa. Sinabi mo na rin naman pala, tapos wala naman siyang ginawang effort, hindi pala mahalaga sa kanya na na-fall out of love ka sa kanya. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun eh. Basta ang bottom line lang sa akin, ate, be honest. Ano yung nararamdaman mo, sabihin mo. Huwag kang mag-hesitate na sabihin yun sa tao kasi kung mahal ka, mauunawaan ka. Alright? Yes. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.